dahil brownout ngayon, naisipan kong i-testing yung Mutaro Quad Shot dito sa napakadilim na barangay namin dito sa Bicol. At dahil nga brownout, kitang-kita nyo kung gaano siya kalakas. Syempre hindi ko siya pwedeng ibabad na nakailaw kasi makakaistorbo tayo ng kapitbahay. Parang yung ginagawa lang ng electric company sa amin, lagi na lang brownout. Shoutout nga pala sa Aleco. Bukod sa buga ng ilaw, napakaangas din tingnan ng Mutaro Quad Shot sa mga motor natin. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga mamahaling driving light pagdating sa forma. Ramdam mo rin yung quality nito dahil sa bigat nito at nung ballast niya. Sulit na sulit din ito gamitin sa long rides, lalo na nung nag-Bicol ako. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, kain damit at tirahan. And ayun lang, yun lang yung gusto ko sa kanya. Yung quality ng ilaw niya at yung tibay ng mismong housing ng ballast at ng ilaw niya. Pero syempre bago ako bumili nito, naghanap muna ako sa YouTube ng mga reviews kung paano nga ba gumana yung Mutaro Quad Shot. Paano mo ilo-low, paano i-high, at paano yung blinker niya. Pero sa kasamaang palad, wala akong nakita ni isa na nagpapakita kung paano i-on itong ilaw na ito. Kung paano mag-low, paano mag-high, at paano mag-blinker. Wala rin ako nakitang tutorial sa YouTube kung paano nga ba mag-wiring ng ilaw na to. At dahil doon, mas lalo ako na-curious. Kaya bumili na ako ng isa. Kailangan ko na rin kasi itong ma-install agad kasi nga magbabakasyon lang ako sa Bicol at magpamotor lang ako pauwi. At nung natanggap ko na yung item, tsaka ako lang na-realize kung bakit hindi nila pinapakita kung paano i-switch yung Mutaro Quad Shot sa mga promotional videos nila. Iisa lang kasi yung control ng low, yung high, at ng blinker. So pag in-on mo yung switch, iilaw yung low. Then i-off mo siya, at pag in-on mo ulit, tsaka iilaw yung yellow. Then i-off mo ulit, and pag in-on mo, tsaka naman iilaw yung blinker. So wala siyang shortcut. Kailangan daanan mo yung white, then yung yellow, then tsaka ka makakapag-blinker. Hindi pwedeng galing sa off ay mag-yellow ka kaagad. Actually, hindi naman masyadong ginagamit yung blinker. Pero no choice ka kapag nag-low ka, then nag-high ka. Hindi mo talaga maiiwasan na dadaan ka muna sa blinker bago ka makapag-low ulit. So kailangan talaga mabilis yung kamay mo. Kaya buti na lang, ganun yung ginawa kong wiring, yung sa part 1 ng video na to. Sinubukan ko siyang orasan kung kailan siya nagre-reset. At ito na nga yung naging resulta. Salita, alam ko lang na itong planeta malang kapalit at dapat ingatan kapag nasira sino ang kawawa. Karaniwang tao saan katatakbo. So kanina 10 seconds ata yun. So kita naman natin na hindi pa siya nagre-reset. So ngayon tatry ko ng mga 15 seconds. Bahala na kayo magbilang ko ilang segundo yan. Basta more than 10 seconds to ngayon gagawin ko. Siguro naman habang naghihintay ka kung kailan magre-reset tong ilaw na to, mag-subscribe ka na lang din muna tapos like mo na lang din tong video na to para maging masaya na tayo pareho. Wala namang mawawala sa'yo par, kaya subscribe na. Sige na. Subscribe ko na. Uy, sige na. So mga 17 seconds ata yun. Nag-reset naman siya. So tingnan natin kung bawasan natin ng onti pa yung oras. 8 seconds, hindi umubra. So yun, mga 12 seconds, nagre-reset na siya. Ewan ko lang kung kakayanin pa ng 11 seconds, pero halos mga ganun din yun. So kailangan mo maghintay ng mga 11 seconds para lang makabalik ka sa white beam pag galing ka sa yellow beam at ayaw mo nang dumaan sa blinker. Pero nadadaan din naman yan sa bilis ng kamay. So pagkatapos mo sa yellow beam, mabilisan mo lang i-on at i-off yung blinker para makapag white beam ka na ulit. Kaya kung sinunod mo yung wiring na tinuro ko dun sa part 1 ng video na to, hindi ka na mahihirapan sa pag-on at pag-off ng switch ng mabilisan sa driving light na ito.
So bukod doon, ito pa yung napansin ko sa mini driving light nito. Hindi pa siya nag-iisang buwan sa akin, pero may mga kinakalawang na agad siya ng mga parts. Halos 2 linggo pa nga lang siya nakakabit sa motor ko pero ewan ko lang kung bakit nagkaganito agad. Di ko alam kung normal to, pero isipin nyo na lang na 2 weeks ko pa lang tong ginagamit. Bukod nga pala sa kalawang, nag-moist din yung loob ng ilaw ng mini driving light na to. Promise, hinigpitan ko yung 4 na tornilyo na yan. Pero wala pa rin talaga. Pumapasok pa rin talaga yung moisture. Lilinawin ko lang, wala akong gustong siraan na brand. Gusto ko lang talagang i-express yung na-experience ko dito sa driving light na ito. Kumbaga, ito yung pinaka-honest na review ko dito sa ilaw na to. May mga pros and may mga cons. Hindi naman mawawala yan. Kumbaga, mayroon talagang advantages and disadvantages. Hindi naman nakaka-apekto ng performance niya yung mga kalawang na yon. Pero yung moisture sa loob ng bumbilya niya, yun ang kinakatakot ko. Baka kasi yun pa yung mag-cause ng pagkasira ng internal parts ng bumbilya niya. Pero sana kahit paano, tumagal din tong mini driving light na to. Di naman ako nagdadrama, pero nilagyan ko lang ng nakakalungkot na background music tong video na to kasi yun yung mga nakikita kong maraming views. Yung mga tipo ng video na may papayakin, tapos bibigyan niya ng pera, tapos mas lalong maiiyak. Syempre joke lang yon, pero subscribe ka na lang para maging masaya na tayo pareho. At hanggang doon na lamang po, Papa Dudut. Hanggang sa huli nating pagkikita. Paalam.